Ito na, lumabas na itong pinaka-paboritong listahan ng bayan. This is also the favorite list of Donald Trump and many people. Ito na, Time Magazine came with the list of 100 top influencers. I'm sorry, influentials. Diba? Alam ni Mark Gamboa yan. At andun na ang ating minamahal na presidente. I don't know kung binasa nyo yung description. Medyo passive-aggressive. Like first paragraph, anak ito ng diktador, trapo ito. Second paragraph, pero hindi naman siya ganun katrapo kasi medyo maayos ang ginawa niya. Pangatlong paragraph, pwede na siya maging frontline leader of democracy and then may pakonti sa dulo. Pero malay natin anong mangyari. Like, parang tingin ko 5 taong nagsulat. Parang isa taga Rappler, isa taga Manila Times, isa taga ano. Ang gulo. This is the most schizophrenic description I've seen. But just to be clear, guys, pag nasa 100 influential ka, it doesn't mean necessarily positive influence, right? So there are also many controversial people on that list. But this tells something. For me, the way I take it is this. Tell me if you guys disagree with me. First, sa sobrang sabog, yung foreign policy ni Digong, anyone na medyo sane na susunod kay Digong was inevitably gonna be somehow a darling of the West, right? Kasi they're desperate to see a sane Filipino leader, right? Pangalawa, I think is also a recognition of the Philippines' growing importance as a kind of a swing state, right? In Asia and with the US and China competition and all of that. And third, I think Marcos has done, in fairness, pretty good rebranding job. His speeches have been pretty clean, sleek, the preparations well, the messaging right. And when he was abroad, he gave interview to some pretty good shot journalists, especially in Australia. I want to see him more doing that in the Philippines. So maybe these factors explain it. But ikaw, Sir Ronald, anong basa mo dito sa influencers, influential men? Hindi, una, yung tatlong sinabi mo, yun na rin yung aking posisyon. Kumpleto na yung sinabi mo eh. No? After Uwi na tayo, Duterte, tapos na. Uwian na. after Duterte, how can you go wrong? Di ba? At sabi mo nga, ito ay isang active campaign ni Presidente para sa rebranding. And to a great extent, nag-succeed siya. Ako naman, let us give credit where credit is due. Congratulations. Congratulations na kasama siya ron. No? Ang sinasabi ko lang ay, it's not as important as it appears. Di ba? Kahit si Digong nakasama sa 100 most influential eh. No? Yung dalawang Aquino nakasama diyan eh, no? Leila de Lima nakasama diyan. Leila de Lima. Ang ibig sabihin ng influential kasi nagmamarka ka eh. No? Walang judgment whether you're good or bad, no? Ang mahalaga diyan may impluwensya ka, no? Kahit si Trump eh, 'di ba? No? Kung buhay si Genghis Khan baka nakasama siya diyan eh, no? Or si Hitler, no? Dahil influential eh, 'di ba? Kaya kailangan tignan natin na okay yan, pero it's not as important as it appears to be. No. Yun lang yung may sinasabi ko. Aren't you worried na ma-weaponize na naman nila and kind of use it? Kasi there's still the Maharlika Fund. May bagong logo pala, Mark. Nakita mo yung bagong logo ng Maharlika Fund? Makanang ginastos dyan. Yes, parang eagle. No? Pero kasi pag Maharlika, yung vlogger pa rin yung naiisip ko eh. Baka gamitin din Maharlika the vlogger yung logo na yun, di ba? Pareho na lang sila ng logo. Buljak na siya, Buljak Fund. Buljak. Saka, Bigar, wala ka na masyadong magagawa sa Maharlika eh. Ano pang gagawin mo dyan? Diba? Hindi na yung pinag-uusapan as a defining project eh, ng gobyerno. Parang mismo yung gobyerno nagbabackpedal na ng konti eh, sa Maharlika. Di ba? Hindi na masyado pinag-uusapan eh. Ano siya? Printing press na siya. Tagagawa lang every 6 months. Kaya inulit ko, okay, congratulate natin si Presidente na nakasama siya dyan. Pero, tignan din natin na ang dami kasing nakasama dyan eh. No? No, hindi yan ganong career, no? Yeah, Especially after Duterte. I think Milei, Meloni, yung mga medyo controversial leaders ng Argentina. Ako naman, yun yung tinitingnan ko eh, yung mga pangalan na kasama niya dun sa listahan nga, di ba? Hindi ang napapansin ko kaagad dito, yung si Javier Milei. 'Di ba? Na sobrang sikat na 'di ba kasama niya si Elon Musk ng isang araw and talagang very wild yung ginagawa niya doon sa Argentina, yung mga problema nila and all that. Ako on the other side. In fact, I want BBM to become even more famous abroad. Nandun ako sa mindset na nandun ako sa parang kampo na mas matunog yung pangalan niya, mas mabango yung pangalan niya, mas maraming positive para sa bansa eh. It might get us more investment, it might get us more
And kumbaga, he is getting famous for the right reasons. Hindi katulad nung previous administration na sikat, nasa cover ng Time, yung sinasabi ng mga DBS eh. O yung sa amin, nasa cover ng Time sa Strongman. Kumbaga, he became famous sa mundo, sa maling paraan. At least ito, he's becoming famous sa right reasons because he is upholding democracy, upholding the rule of law, and mas gusto ko pa siyang sumikat actually. Ganun yung pananaw ko dito. So nandun ako sa ano na yun na the more the celebrity he becomes, baka mag-appear siya sa mga show sa America, sa late night talk show, or kung ano man, mas ganun. It's more gives us more attention, positive attention to the Philippines. Syempre, on the process, nalilinis niya yung pangalan niya kasi ang alam ng mga Amerikano sa mga Marcos, yung mga sapatos ni Imelda. And yung mga natanggal siya, people power and all that. So it also serves their family na sumisikat siyang ganyan for the right reasons. So ako gusto ko pagpatuloy niya, magpasikat pa siya lalo kasi nakakatulong and pride din eh. Kung ikaw yung Pilipinong nakatira sa Amerika, 'di ba? Kasi nung Pilipinong kilala ng mga Amerika, si Pacquiao lang. 'Di ba? So kung makilala nila yung presidente in a positive light, na iba pala to sa tatay niya or ano pala. So it's good then for the people, the Filipinos who live dun sa mga bansang yon. Okay ako doon, Mark, no? Okay ako ron, ha? Ako rin, okay ako doon, just to be clear. I-celebrate natin yon. Ang problema ko lang, parang hindi makahabol yung domestic. Eh. Where's the beef? Where are the investments? No, merong commitment na 100 billion. Nasaan yon? No, yung ganyan. Bakit sa survey ng Okta today, 2/3 ng populasyon nagreklamo pa rin sa inflation? So, kailangan may habol ka eh. May habol ka. Kailangan yung He has beef to deliver on that. Oo, kung hindi, eventually sasabog yan. Okta, grabe yung pagbaba niya sa DNE. These are the poorest of the poor, ha? Itong DNE. Majority Diyan, dapat makapag-strengthen siya dyan. Eh. Lalo na going into the midterms. Ako, just last point on this. Ano ang pwede niyang gawin? Yun ang tanong ko. What can he do? Ganun kaitse, 1 year na lang yan. Yung mga ibang projects patapos pa lang, yung LRT Line 1 and yung mga ibang yung iba magsisimula pa lang, yung Cancer Center, yung tulay sa Bataan, Cavite, yung promise from the US, yung Luzon Corridor. So what can he do doon sa maiksing time na yun para maramdaman dito yung popularity na nagigain niya sa abroad? Una yung mabilisan, dahil nga maiksi na lang yung panahon. Change half of the cabinet. No? Paltan mo na mas magagaling at in a way, pinabago mo yung political narrative. No, na nakikita mo na meron kang weaknesses at gusto mong ayusin. No? Gusto mong ayusin. Ikalawa ay yung promisa mo nung 2 SONA mo na huling araw na ito, bilang na ang oras ng mga hoarders, bilang na ang oras ng mga smugglers, bilang na ang oras ng mga cartels. Magpakita ka naman ng konting ginawa. 'Di ba? Hanggang ngayon kasi walang iniisa na nakasuhan o nakulong eh. No, kahit kahit mga 2-3 lang, para pwede mong sabihin, oh, meron akong ginawa doon sa akin 2 SONA. Kailangan, yan pwede mong gawin in the next 3 months. Hindi kinakailangan ng legislation dyan. Low-hanging fruit yan. No, low-hanging fruit yan. No? Hindi nga nila, like I always say, hindi nila nako-communicate ng maayos yung mga ilang success na nakukuha nila. Sa agriculture, sa housing, and then yung iba, hindi nila ma-communicate ng maayos eh. Yes. Plus, wala nga nahuhuling malaking hoarder and smuggler. In an exciting way. You mean in an exciting way? Kasi meron naman mga standard Malacanang stuff about these projects. I've seen them. Yun lang, I think it has to be more a vlogger style, no? Siguro much more. But ako kasi, again, all of... Ikatlo, panghuli, kailangan medyo gawin na nila lahat para dramatically mabawasan yung food inflation. Because food inflation is basically about productivity. Yung ginagawa nila na tinataasan nila ang interest rates, walang epekto yun eh. Walang epekto yun sa food inflation. No? Yung inflation, especially ang food, is not about interest rates. Because no? It's about productivity. Yeah. No? At hindi mo kinakailangan ng legislation dyan. Hindi mo kinakailangan ng People's Initiative dyan. Hindi mo kinakailangan ng House at Senate dyan. It's executive action. No? Pwede mong gawin yan na mabilisan.
Ronald, May naririnig din ako about doon sa mga private sector, yung mga malalaking bilyonaryo, pwedeng doon sila mag ano ng if they want to be on the good graces of Malacanang, doon sila mag ano ng investment sa agriculture to improve nga yung sinasabi yung supply and ano. So yun nga, baka pwede pa nilang habulin yun in the next 1 or 2 I years. think we'll need a separate episode on that. Like how can Marcos mobilize the business sector and all? Kasi ang dami mga posturing and all since World Economic Forum. But we really need industrial policy, semiconductors. Kanina lang kausap ko yung Japanese embassy people were talking about how can they help us with semiconductors and all. But the last point here I have, which is relevant to this discussion is, and I think Ronald I want to also see your response. Kasi I don't want to be unfair, but sabi ng iba, one reason na parang medyo complacent ng Aquino administration towards the end and all was all of these accolades that we're getting internationally. All of this Time Magazine stuff, all of this, puff pieces, all of this, proper, credit that. So, some were saying na dahil dito sa ganyan, baka medyo naging manhid ng konti ng administration sa mga domestic developments. And my sense is there could be a risk like that, especially for Marcos Jr. who is desperate for rehabilitation and reaffirmation, which he's getting very much right now. Don't you think baka this gets into his head and he becomes complacent and asa na lang siya sa mga world traveling niya kasi doon siya kumukuha ng love, hindi dito sa Pilipinas. Do you see what I'm saying? That's the fear I have, that it might create some sort of toxic complacency. I think it is creating a toxic complacency. No? Halimbawa, sabi ng Secretary of TTI, uy, may pumasok na $14-15 billion na investment dito sa 100 billion na commitment. Where is it? Where is it? Walang detalye. Walang nakalagay saan, ano. No? Di ba? Halimbawa, dito sa Okta survey today, no? 66% ang concern ay food inflation, especially food. 44%, almost half, ang concern wages. Paano merong 100 peso bill? That's 100 peso na hindi nagkaroon ng minimum wage increase for the past several years. Di ba? Ngayon may proposal for 100 peso. Sobrang liit niyan. Sobrang liit niyan. Pero hanggang ngayon, nothing is happening. Last year pa yan pinropose sa House, nothing is happening. Gawin mo man lang yan, ang laki ng kwan mo . Di ba? Ang laki ng boost sa iyong image. Tapos nakakreate ka ng consumption, no? Nakakreate ka ng yung ganun ba? Yun yung inuulit ko. These are low-hanging fruit. 100 pesos minimum wage increase is nothing. And yet, yung kwan mo dyan, yung ma-harvest mo na goodwill, di ba? Ay napakalaki. Bakit hindi mo ginagawa? No? For the past 2 Labor Days, hindi hinarap ng presidente ang labor. So anong dating niyan, di ba? Anong dating niyan? That's my point. At saka, di ba, Ronald, yung sobrang dismissive yung answer na nung tinanong siya about corruption, sa ICC, may mga sabog na DDS yung answer niya. That's my point, na baka this gets into his head and he thinks, I'm getting all of this love and support from global Western powers. Bahala kayo dyan. That's my fear, na it might create kind of... Ang problema kasi, somebody has to show him the surveys. Somebody has to show him the numbers, no? DNE, bagsak ka, di ba? The poorest of the poor, di ba? 2/3 ang concern ng tao, inflation. Almost half ang concern, wages. Iba nga ganun ba? No? Hindi ito ko inuulit ko, these are low-hanging fruits. On that note, thank you very much. Mark, do you have some final words before we end on this? I mean, I know your notice, let's see, things half glass full. Is there something you want to emphasize in terms of at least things are feeling better in general, right? I mean, as a Filipino goes around the world, I agree with you. I feel much better now because I see excitement, I see interest in the Philippines. Medyo we're back in the radar in the good way, even though baka medyo flawed yung vessel, as I think especially on foreign policy. Yeah, exactly. Ikaw, final points. Tama naman. Yung sinabi ni Sir Ronald, tama naman yun. Like I said, it's a matter of communicating kung ano yung ano . How do you frame yung mga success? How do you show yung details? Hindi yung puro general statements. Kasi yung mga tao, alam na yung general statements . You need to show actual results. Yung mga agrarian reforms na ginagawa nila, you have to
make viral or show yung mga positive na effects doon sa mga normal na magsasaka. So communication talaga really fall short talaga pagdating doon. Yung admin, they have a lot of job to do in particularly doon sa agriculture nga. Kasi yung impression ng tao ay hindi pa rin ganun hindi pa rin ganun ka approve dito kay Because rice PBBM. is 60 to 70 pesos per kilo. Yeah, kasi yung Ito 20, kasi di ba, simple, umakyat pa, di ba? I mean, it makes a mockery out of all of this big rhetoric. Siguro ang pwede niya sabihin sa achievement niya sa next SONA, nag-100 most influential siya, di ba? So, on that note, thank you very much, gentlemen. I know napagod kayo. Sir Ronald, please next time let's make sure na hindi mag-back to back. Kasi actually I feel bad for you because nakita ko nagko-coke, hindi yung pulveronic, nag-coke ka kanina. I think you're looking for sugar rush. So sorry if we tired you a lot. No problem, no. Pero I am touched na you felt bad for me. Oo naman. Kasi I want you also to feel bad for us. Natouch ako rin. Gusto ko mag-feel bad ka rin for us minsan. Kasi di ba, alam ko yung sobrang, may nag-comment ka magwiwi lang ako, pagbalik ko nasa kabilang channel na si Sir Ronald. Believe sila sa ikaw naman Sir Mark, pumapayat tayo, looking healthier and stronger. Good job. Syempre. Keto. So mga few days a week keto tayo tapos. Malapit na tayo mag-especially you. Yan. Napanood mo ba, Mark, yung gym scene ni Kwan? Yung gym scene ni Richard, no? Ang dami nagpadala. Oo, na-inspire ako doon actually. Doon ako na-inspire kasi kay PBBM na gym scene. Oo, ano bang ginagawa ni Richard? No? Ang dami nagpapadala sa akin. No? Wala ko sa Facebook kaya hindi ko alam mga ganyang bagay. Pero ano ba to, Sir Ronald? Baka pulveronic yan. Ano ba to? Ano yan? Baka ito ba yung mga barrel na hinahanda ko, yung mga guns ko para sa... Pag ako naglabas ng aking mga abs, tumabi ka. Pero Sir Ronald, pasensya talaga. I know napagod ka. Kanina nag-worry ako. Mukhang nag-sugar rush na lang siya. But I really appreciate it, Ronald and Mark, for this fantastic discussion. More than 1,000 people are watching us live and it's almost 12 p.m. So that tells you about the excitement that our topics generate, but also us. And let's be honest, this was an embarrassment of Marites Riches this week. So talagang kailangan natin pag-usapan lahat ng mga yon. God bless and lalo na pag nalalaman mo yung topic sa kalagitnaan ng episode. Ronald, kasi hindi nga tayo katulad ng ibang vloggers. Totally spontaneous tayo. At lalo na kung yung guest mo, pag gising pa lang, may opinion na siya. Okay. Have a happy weekend. Happy weekend to guys and then talk to you soon. Happy weekend. Mag-arrange tayo next month sa May dahil mainit-init. Let's do something in Tagaytay. Video natin. Let's do some proper things. Of course, on us yung Ronald. Anong suggestion mo na yan? Hanggang wala pa. Hanap kami ng magandang magkakayot pa kami. Salamat po. O yung mga gusto magbigay ng malt or kay Ronald o Gcash, paki-text ako. Bigyan ko yung address. May mga iba nagsasabi kasi sabi ko baka stalker yan. Bigyan ko yung address ni Leloy baka kung saan mapunta. Yung mga taga-US daw. Padala namin yung namin kay Ronald. Aba, drug mule. Kayo nang bahala magpadala sa kanya. Kaya Sir Roland, next time pag nagpo-posting ka, maglagay ka ng Gcash account mo sa taas at saka para diretso na sa'yo yung Scotch malt mo. God bless and talk to you soon guys. Salamat.